Flow City ko. Welcome back, everyone. This is Belly Russo, Taong Gubat. Subscribe! Hello everyone! Belly Russo po, Taong Gubat. At ngayon, kumpleto tayo ng pangtabo ng mukha. So, pasensya na. Nandito kami sa my field. Naghanap yung anak ko ng grasshoppers para sa kanyang gecko leopard. At ako naman, maghahanap ako dito pag may mushroom. We'll see. Meron namang konting forest. Yan. Pero ang forest doon, no? Malaki. Pero dyan, marami po yung pumapasok ng mga forager, yung mga local, yung may mga malapit sa bahayan. So, wala tayong choice. At yung nasa car, nakatingin. Kala nila, sino yung nag-shooting? So, if you like to watch, then just follow my whole video. Ay, ang hangin. Maybe it's so windy. We'll see. May mushroom kaya dito? Oh, pero isa lang nakakita ko, nandun. Not edible. That's the thing. Oh. Wala naman tayong nakita. Kasi basura lang. Oy. Noni, say. Toinen. Circa. Got two grasshopper. Actually ayaw niya ipakain sa gecko yung grasshopper niya. Ay nako tong batol ta. Ito si hingit na parimentohon. Kus kasi. Ha? Mix sa light at boys. Kus ka to yung way ka hingit atas sa. Miti ni hingit na kula. Ni kusa kerat sitan helpo ha light asin me. Mi monta ko circa sunta boy titanan. Satanen. No pari, mutta yksi iso. Ai, no niin. Ngita mo din ni siya dakong grasshopper oy. Nindot kay view. Dagang kay tao diha. Dagang unggoy. Muna nga ang mushroom hurot. Uy, nakakuha siya ng malaking grasshopper. Tingnan nga natin. Where? Uy, wow. Ah. Uy, tasa. Sunigal ka. Ah. Agoy, lupad po doy. Pinakadako na rabana. Pinakamalaking grasshopper. Ahay. Käteen tuli. Sato. Si nykäse. Ei, stingi nitos. Nykynen. Vielä kun haluaa lisää. Aha, varo siellä kulta sen auto tulossa. Meni sun lähellä auto. Aha. Wow. KLM sponsored. Gandang eroplano.
Naku, tong mga kasama ko. Kung ako mahilig sa foraging, itong anak ko mahilig sa grasshopper foraging grasshoppers. Ano ba yan? Nasa dugo yan, nasa lahi talaga. Oh. Like father, like son, like mother too. Grasshopper foraging. Kulta seneng. Sula sitin grasshopper foraging kulta. Kung ay dilaon mushroom foraging, sitte sula grasshopper foraging. Dito po ay magandang view, lalo na sa autumn doon. Lagi kami doon patingin-tingin. Dito din. Akatuloy bahan doon rito sa Bantat sa Espo. Ganda no? Hindi ibig sabihin na dito. Ay nako, takot. Suburban po ito, sa likod niyan. Sa likod ng kakahuyan suburban. Mahilig talaga lang yung mga Finland dito, mga locals na kakahuyan ay laging present everywhere. They really preserve trees. That's part of their culture. Na kahit man anong tayo, build man, basta yung mga kahoy hindi i-destroy. Na parang feel mo lang nasa countryside ka, pero nasa gitna ka ng kakahuyan, pero modern yung titiran mo. Kasi dito is more modern yung mga buildings, mga condo dito uso. Super mahal ang rent at saka own. Lalo pag mag-own ka, super mahal. Kasi dito hindi po kahoy yung bahay. Pasensya na, maingay yung eroplano na. Oo, dito kasi ang mga bahay dito is not made of wood. Hindi kagaya sa US na bilis lang, magaan yung mga bahay. Dito is solid kasi because of long winter period, freezing temperature below 40 degrees Celsius, minus 40 degrees. Yan ang ibig sabihin. So kailangan yung bahay mo maraming makapal na ilagay sa wall, na during winter hindi ka ma-frozen, during summer naman hindi ka maluluto sa init. Oo, kaya yung renovation dito, building houses, building condo are very expensive. So mga tao dito is practical, mas piliin nilang nasa condo apartment nakatira. Bakit? Kasi hindi mo kailangan mag-plow ng snow sa labas. Hindi mo kailangan magbayad mag-isa sa kuryente kasi mahal during winter. Unlike sa mga bahay naman, yan, medyo mabigat din. Bigla ako, akala ko kung ano yung nasa likod. Aso nagbibigay ng power niya dito. Marami ding aso dito, part of their family. So yan po dito sa Finland. Practical mga tao dito, hindi masyado modern sila, but in terms of recreation, hindi sila masyadong nag-a-apply ng mga modern world. They're modern in technology, of course. You know, Nokia phone, first älypuhelin is from Finland, was from Finland. Oo. They're modern, pero humble sila. Hindi sila masyadong mga OA na, hello, engineer, architect. Hi, professor. Kumusta? Ay, nandito lang po. Engineer sa tambay sa kalsada. Nag-architect ako sa kalsada. Upo-upo. Hindi ganoon sila. Walang description yung profession nila.
Hindi sila ganyan dito. Kahit anong trabaho mo is okay lang. Kasi patas-patas din yung trabaho dito. Tsaka hindi ka kahit supervisor ka or boss ka, manager ka. Hindi ka kaya sa Pilipinas nga manager nakaupo lang, hindi marunong magtapon ng sariling basura. Super. Kaya nga, walang asenso sa Pilipinas. Hindi kagaya dito. Masenso sila kasi kahit manager ka, yung sarili mong basura, ikaw magtapon. Wala kang yaya dito, wala kang maid na magtapon ng basura mo. At saka yung manager dito is same level lang yung treatment. Hindi kasi boss, "Hoy, dako." It's like you are worshiping the manager. No, hindi dito eh. Kasi walang sipsipan dito na magtataas yung rank mo dahil sipsip ka sa manager. Wala. Dito walang sipsipan. If you want to apply for a manager, you have to study managerial. Yan lang. Kaya yung anong profession mo sa Philippines, pag pumunta ka dito, yung grades natin, education natin, walang kwenta. Mababa compare sa kanila. Pero pag sabihin mo exposure, yung feeling high sa atin lahat na. Dito wala. Ang medyo high lang dito din yung mga Pilipino din. Pakitang gilas agad. Pero nasa sa atin yun. Ang ipapakita kong gilas ito na ako ay taong gubat. Kasi mahilig talaga ako sa kakahuyan. Ayoko masyado sa city. Lagi ako sa city pumupunta but I get bored. It's crowded, noise, walang peace of mind. Dahil sa mga traffic, sa tao. If you compare, malayo lang naman yung city dito kaysa Pilipinas. Mas maraming tao sa Pilipinas kaysa dito. Yun na nga. Yung mga kasama ko nandun na sa malayo, so puntahan natin. O ayan na. Medyo mahangin dito. Nandito na sila sa ibang lugar. Aguroy ko. Aguy. Mana yung sammakon? Onko, may sasama ko. Sa mga piyan niya. Piyan eh. Na yung mga maliit na bulaklak ko. Ganda dito mag-picnic. Hay! Ako lang siguro mahilig sa mga ganito. But in a way, this is more healthy than money. Money. Oh. Actually, field to field. Parang, nakapag-ani na sila. Doon, no, nag-ani na. Dito, minsan kasi bigyan nila ng break yung field nila para yung soil ba balik healthy. So, hindi nila taniman yan. May gap sila. Like every other year, ganun. Ay, nako. May mushroom kaya? Sila grasshopper, ako mushroom. No, dry kasi dito eh. Uy! Wow! Hit kinin. Ay, nako, niluko. Hindi pala bulitos. Bato pala. Oy, niluko naman tayo nito. Wala talagang mushroom. Walang mushroom kasi may mga bato-bato. Dry din kasi nasa uphill siya. Nagiok. Nagiok sila grasshopper. Oho, lowsit ka. Ako sila serka. Sait sa dade. Ongko. Iso tayo piyan eh. Ei. Oho. Koska bahan ihan kuba tuli kulta sene. Ni helpo ban minipilon. Ni. Oho. Miti no boy isa low sisen. Yati. Kata. Mana? Oh, tiala. Ole, silenta no tio. Pieni. Oi,
Lentanot. Yan guys. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan yung simpleng episode na to na paiba naman tayo. Oo. Share ko lang kung anong kagandahan dito sa Finland. Suburban po ito pero may mga ganitong view talaga. Because they preserve forest. They like more on nature. Grabe po yung mga Finns in terms of culture, in terms of nature. Talagang from the heart yan, from the heart. They're so, hindi sila expressive sa emotion, but in terms of nature, they are so emotional in terms of nature. They have a very huge connection with the nature. They love nature. Yan ang masasabi ko dito. Kaya, yan ang gusto ko dito eh. Kasi mas healthy yung life mo pag you are close to nature. You love nature. Malaki yung impact mo sa nature. Kasi, sino namang hindi makagusto sa mga ganitong tanawin? Very beautiful. Parang painting. Oo. Sa atin sa Pilipinas, makikita mo lang sa painting. Pero dito, actual mo yung makikitang ganyan. 'Di ba? Hindi na yan kailangang i-paint. Makikita mo talaga sa dalawa mong mata. At saka yung simoy ng hangin, very fresh. Dito sa Finland is very fresh yung hangin dito. Yung water very clean. One of the cleanest water in Europe. Yung tap water, yung nasa faucet lang. Oo. Kahit sa CR faucet, pwede kang kumuhang tubig doon. Sila dito sila kukuha ng tubig pag uminom. Sa CR okay lang. Kasi yung CR din nililinis, of course. Because they have high standard hygiene. Oo. In terms of food, cooking. So, marami silang ganyan. Very standard. So, kaya nga din sila hindi sanay sa germs. Oo, ayan. Ay. Kasugpanan. Sa ito dade. Puno yung dalawang kamay. Aha, kato pa si salakol da sini. Muli mila kasi laon taos. Na ito siniver ko kolta. Ni. Sen mo takleyo suyo si takon vie muka kutin. Noni now tapas. Agoy. Misa pa. Ano kasi boys? Misa. Monta ko. Oh, kaksi. Mitä? Kaksiko. Ei, tuolla on yksi. Niin toinen jo meni pois. Oi. Hi guys, thank you for watching mga kaide, mga guys. God bless you and always remember that God is good all the time, no matter what your life can be a challenge, but still we are grateful that we have Jesus. Billy Russo, Taong Gubat. Watching. God bless you all. Subscribe. Billy Russo, Taong Gubat.